Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ng isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang misteryosong painting na tila may buhay at nagdadala ng takot sa sino mang makakita nito. Habang si Efren ay naglilibot sa bahay ng kanyang Tio Virgilio, natuklasan niya ang isang painting na may kakaibang aura. Ngunit nang ito'y kanyang buksan, isang nakakakilabot na imahe ang tumambad. Isang babaeng may itim na butas sa mga mata at bibig na tila ba nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalagan. Ako po si Efren at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Quezon City kasama ang aking asawa na si Rochelle. Pero itong kwento ko ay nagsimula pa noong nakatira pa ako sa bahay ng aking Tio Virgilio sa Makati. Si Tio Virgilio ay isang tanyag na pintor at kolektor ng mga obra. Ang bahay niya ay puno ng mga painting na may kani-kaniyang kwento. Isa sa mga pinakakakaibang silid sa bahay niya ay tinatawag na silid ng mga lihim, kung saan nakatago ang mga misteryosong obra na hindi basta-basta ipinapakita sa mga bisita. Isang araw, habang naglilibot ako sa bahay ni Tio Virgilio, napansin ko ang isang malaking painting na natatakpan ng kurtina. Hindi ko mapigilan ang aking pag-usisa. Efren, huwag mong alisin ang takip niyan, sabi ni Tio Virgilio. Iyan ay ipininta ng kapatid ng aking kaibigan na may sakit bago siya pumanaw. Hindi ito nasa magandang kondisyon. Ngunit nang mag-isa na ako, dahan-dahan kong binuksan ang kurtina at tumambad sa akin ang larawan ng isang babae na may itim na butas sa mga mata at bibig at may tumutulong likidong kulay kalawang. May kakaibang lamig na humaplos sa akin mula sa painting. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw si Tio Virgilio at namana ko ang kanyang koleksyon ng mga painting. Lumipat kami ni Rochelle sa aming bagong bahay sa Quezon City. Habang inaayos namin ang mga painting, natagpuan ni Rochelle ang painting. Efren, tingnan mo ito. Pinintahan muli ito ni Tio Virgilio, sabi niya. Tanging mahinang bakas na lamang ng orihinal ang naiwan. Hindi ko gusto iyan, Rochelle. Nakakatakot, sabi ko. Ngunit isinabit pa rin niya ito sa aming silid tulugan. Plano kong ibalik ang painting sa pamilya ng original na artist ngayon na ito ay napaganda na. Umalis si Rochelle papuntang Cebu at ako na mag-isa at hindi mapakali dahil sa painting ay tinakpan ito ng tela. Isang gabi, habang tahimik akong nagbabasa sa sala, napansin ko ang kakaibang tunog mula sa silid tulugan. Parang may nagkikiskis na papel o kaya'y mahihinang kaluskos. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtaka, kaya't tumayo ako at pumunta roon. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong natutuklap ang bagong pintura ng painting. Unti-unting inilalantad ang orihinal na kakilakilabot na larawan. Nakakatakot talaga. Tila may sariling buhay ang pintura, dahan-dahang bumabalik sa dati nitong anyo. Habang tinititigan ko ang natutuklap na pintura, may naririnig akong mahihinang bulong mula sa loob ng silid. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Ngunit ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat, nagpapakilabot sa akin. Kinabukasan, bumisita ako sa kapatid ng original na artist. Ang painting na yon ay ginawa sa kabaliwan at hinaluan ng dugo, sabi niya sa akin. Sirain mo na yan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Paano ba ako makakasira ng isang painting na may ganong klaseng kasaysayan? Pero gusto ng anak mo, si Tanya, na panatilihin ito, sagot ko. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit ang aking takot ay lumalalim. May malaking desisyon akong kailangang gawin, pero hindi ko alam kung alin ang tamang hakbang. Pagbalik ko sa bahay, mas nakakatakot na mga pangyayari ang naganap.
Ang takip ng painting ay kusang natanggal at ang orihinal na kakilakilabot na larawan ay lubos na nalantad. Umaagos at gumagalaw ito. Tila may sariling isip ang painting na iyon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nakita kong may mga kamay na lumalabas mula sa painting, dahan-dahang umaabot sa akin. Hindi ko na kinaya, tumakbo ako palabas ng bahay na puno ng takot. Napansin ko ang isang substansya sa aking kamay na kahawig ng likido mula sa painting, parang kalawang na may halong dugo. Nagsimula na akong magduda sa aking katinuan, ngunit alam kong hindi ito imahinasyon lamang. Totoo ang nangyayari. Sa labas ng bahay, nagmamadali akong tumawag kay Rochelle. Rochelle, kailangan mong bumalik agad. May nangyayari dito na hindi ko may paliwanag. Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Kailangan ko ng tulong. Pagbabalik ni Rochelle, natagpuan niya ang bahay na nilooban. Efren, ano ang nangyari dito? Itanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Rochelle, hindi ko alam. Ang painting ay nawawala at may mga bakas ng madilim na likido sa lahat ng dako. Sagot ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Napansin namin na may mga yapak ng paa na nagmumula sa lugar kung saan dating nakasabit ang painting. Dumating ang mga pulis at nagtaka sa pinaghalong pintura at dugo. Ano ito, Efren? Paano ito nangyari? Tanong ng isang pulis. Sir, hindi ko alam. Basta na lang ito naganap, sagot ko habang si Rochelle ay tahimik lang. Habang iniimbestigahan ng mga pulis, may kakaibang pakiramdam na may nagmamasid sa amin mula sa sulok ng bahay. Napagdesisyonan namin ni Rochelle na ibenta ang gallery at lumipat. Ngunit patuloy akong binabagabag ng mga pangyayari at ang mga tunog ng malalayong paghinga tuwing gabi. Kailangan nating lumayo, Rochelle. Hindi ko na kaya ito, sabi ko habang niyayakap ko siya ng mahigpit. Sa aming bagong tahanan sa Davao, hindi pa rin matanggal sa isipan ko ang mga kakilakilabot na pangyayari. Efren, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Rochelle habang inaayos niya ang mga bagong painting na walang nakakatakot na kasaysayan. Oo, Rochelle, pero minsan may pakiramdam akong may nagmamasid sa akin mula sa mga anino, sagot ko habang tinitingnan ang paligid. Sa mga tahimik na sandali, kapag nag-iisa ako, nararamdaman ko ang presensya ng isang hindi nakikita. At paminsan-minsan, may patak ng likidong kulay kalawang na lumilitaw ng walang pinagmulan. Alam kong ang takot ay hindi nawala at ang anino ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa amin. Mga kaibigan, natutunan natin na may mga bagay na hindi dapat pakialaman, lalo na kung may madilim na kasaysayan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino sa inyong paligid.